Nako, heto na po mga kaubayan, itinuro na Erwin mastermind. Nako, confirm na tamba umamin sa ex-marines. Tinumbok si Erwin Tulfo. Ayan mga kaubayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung video mga kaubayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, unahin na po natin itong si Win Gatchalian. Ayan mga kaubayan. Sabi po kasi dito ni Senator Win Gatchalian, no? Gatchalian inanunsyo na work from home muli ang setup ng Senado. What? Aray ko po Ito ang ikalawang pagkakataon sa loob lamang ng halos isang linggo na nagpatupad ng work from home setup ang kampo ni Gatchalian. Isang hakbang na muling tumapat sa nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon sa Huwebes ng kampong kumikilala kay Senate President Cayetano bilang lehitimong liderato ng Senado. Ayan mga kaubayan grabe. Work from home na naman po ang Gatchalian Block. 'Di ba sabi po nila nung unang 'di ba nung nakatakas si Senator Bato? Ano po ang naratibo nila? Sabi po nila mga kaubayan, hindi ba kayo nahihiya? Yung ating mga kababayan, sumasakay, naiinitan, papunta sa kanilang trabaho. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Ngayon, ginagawa po nila yung ayaw nilang gawin. Bakit? Yun na nga mga kaubayan. Dahil ayaw nila na umattend or makita man lamang yung gagawing hearing ng lehitimong Blue Ribbon Committee. Diba? Nako. Hindi ibig sabihin nito pwede nang magtrabaho si Senator Jinggoy kasi senador pa na rin naman sila Diba? Si Dilima nga dati nagtrabaho sa sa kulungan, di ba? Pwede magtrabaho si Senator Jinggoy, pwede magtrabaho si Senator Bato. Di ba? Work from home Ay nako. Grabe ito. Pag gusto pala nila, pwede. Di ba? Yun yung pinapakita nila dito mga kaubayan. Pag gusto nila, pwedeng mangyari. Pero pag ayaw nila, talagang gagawin po nila ang lahat. Wag lang matuloy, di ba? Ito po mga kaubayan ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni June, sabi ni June, June Baron Hermosa, halata na po kayo pag may schedule hearing ng legit BRC ni Senator Marcoleta, nag-order kayo ng work from home. Diba sabi nyo, di naman pandemic, kailangan kayo pumasok only in the Philippines. Ayaw sa katotohanan, puro cover up mga buwaya. Ayan mga totoo. Diba sabi nila, wala namang pandemic noon, bakit mag-o-online voting? Pwedeng mag-online voting, diba? Pero ngayon mga kaubayan, sasabihin rin namin sa inyo, wala rin naman pandemic, diba? Wala rin naman pandemic, pero bakit work from home? Ano yung valid reason, diba, nila, mga kaubayan? Ay nako, talaga itong mga buhaya, lahat gagawin, wag lang, matuloy yung investigasyon. Sabi po dito ni Saad, ginawa talaga lahat ng ang hearing, naging meeting. Sa takot nila ngayon, may treat daw sa multo nila, mulat sa mga tauhoy, mga kaubayan. Diba? Yung reason nila dahil daw may threat ang Senado. Alam niyo mga kaubayan, pag ikaw ay umiiwas diyan sa threat na yan, pinapakita mo lang na mahina kang leader, no? Yung usaa mga kaubayan, mahina. Kasi pinapakita lang nila na pwede pala, di ba? They just confirm, di ba? Na pwede palang ganun. Natitreaten yung Senado. Dapat yung Senado hindi po natitreaten yan. No? Walang sino man ang pwedeng magbanta sa Senado, mga kaubayan. Kung meron man,
dapat handa ang Senado. Hindi umiiwas. Diba? Dapat magpakita kayo ng tapang dahil kung hindi, talagang baka matotohanan yan mga kabayan. Pero nagtataka lang ako dahil nung umatin si Matibag, no, dun sa meeting nila, wala namang threat na binabalita yung, di ba, yung media. After ng meeting nila, mga kabayan, mayroon na pong threat sa Senado ayon kay Matibag. At hindi po nila pwedeng i-disclose sa publiko. Aray ko po. Paano malalaman? Where is the transparency? Diba? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto pa po mga kababayan, pasadahan din po natin to. Nako. Pag-usapan naman po natin itong PhilHealth, no? Ito pong patungkol kay Recto. Sabi po dito mga kababayan sa ang balita ngayon na Ombudsman ibinasura ang kaso laban kay Ralph Recto. What? What? Grabe Matapos pong ibasura ng Ombudsman, matapos pong ibasura yung kaso ni Chis Escudero, ngayon naman mga kababayan, PhilHealth binasura ang kaso. Bakit daw? Ito pong dahilan, binasura ng Ombudsman, Office of the Ombudsman, ang reklamong technical malversation, graft at plunder na inihain laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma kaugnay sa controversial na paglipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury noong 2024. So, ano ba ang nila dito? Walang sapat na prima facie evidence. What? Walang prima facie evidence mga kababayan? Ano na lang po yung pag-transfer nila ng pondo? Hindi po ba yun ebidensya? Sino pa ang nag-transfer? Ghost din po ba yung nag-transfer mga kababayan para masabi natin walang prima facie? Diba? Actual, diba? Ang actual na ebidensya. Aray ko po. Niloloko talaga tayo dito. Hindi ko alam kung paano pa natitake ito ng mga Pilipino. No? Itong mga kalokohang ginagawa ng administrasyong ito. Sa bagay, wala rin naman, kasi mga ordinaryong Pilipino, wala rin naman magagawa dito eh. No? Wala tayong magagawa dyan kasi sila po ang nasa kapangyarihan. Pero, hindi rin naman pwedeng hindi tayo magreklamo. Diba? Sa ginagawa nila. Kasi pagdating po sa mga kalaban sa politika, the judgment is pre-judgment agad, no? Oops. Nahuhuli pa lang. Hearsay pa lang yung kaso. Kulong agad. Pero dito, sa mga hinayupak na mga kaalyado ng gobyerno, administrasyon, kahit may ebidensya na, nandiyan na sa harapan mo yung ebidensya. Sasabihin pa nila, teka lang, nahihirapan kami. Di ba kay Romualdez sabi ni Boyeng, nahihirapan po kami sa kasong ito. Putik. Pag sa mga kaalyado mo, mahirap talaga. Mahirap magsintensya. Di ba? Pero pagdating po sa mga kalaban, mabilis pa sa alas 4 mga kababayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, ni Totsky. Ano sabi ni Totsky? Alam na this, kaya nga pilot na lang, pilit nilang kunin ng ombudsman para hawak nila pumasok na kaso. Correct no? So, sabi naman po ni Lawrence, walang kaduwing-duwing what ombudsman yan Sabi naman po dito ni Enrique, obviously not a surprise, kakampi. Same crooks on the swamp. Ayan mga kabayan, correct Sabi po ni L.A. Cruz, obvious ba? Bendalo. Oo nga Bendalo. Ano pa po ba ang aasahan natin kaya malakas loob ng magbendalo? Correct. Sabi po ni Sergio. Ayan mga kabayan. So ano po ang inyong masasabi dito? No? Sa pag-absuelto ni Ombudsman dito po kay Ralph Recto, sa kaso pong malversation, technical malversation, graft and plunder.
Ayan mga ka-plunder mga kababayan ha? Binasura ng ombudsman. Pero yung kay Jinggoy Estrada mga kababayan, tinuluyan kasi nga po against sa kanilang naratibo, no? Anyway, eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin to. No, speaking of finance, kasi napag-uusapan naman po natin itong dating finance secretary na si Ralph Recto. Nako, eto, i-connect lang po natin mga kababayan. Sabi po kasi dito ng mula sa business, no? Manila Bulletin Business. Ayan. Sabi po dito, Philippines dollar gold reserve just hit 16-month low in May. Ayan mga kababayan. 16-month na pinakamababa na po ang piso. Pinakamahina na po ang piso mga kababayan. 16th month, no? 16 month. 16 consecutive month po mga kababayan. Ibig sabihin, grabe na ang paghihirap ng taong bayan. Oo. Grabe na po ang paghihirap ng taong bayan dahil po sa bagsak na ekonomiya. Ayan mga kababayan. Just comment down below kung ano pong masasabi nyo dyan. At eto, mayroon na pong isi-share ito mga kababayan. Sabi po ng ogag na ito. Sabi niya po dito, saan ba ito? Huwag natin basahin yung pangalan. Importante, loyalista po ito eh. Anyway, basahin ko na rin para malaman. Sabi niya po nito ni J.R. Balico. Isa pong loyalista mga kababayan. Sabi niya po dito, nilindol ang Davao Region. Sana hindi sila tumanggap ng tulong sa tinatawag nilang bangag. Ikaw ang bangag. Ikaw ang bangag. Oo. JR, ikaw po ang bangag. Bakit? Unang-una mga kababayan, hindi naman po pera ng presidente ang itutulong niya. Kahit pa siya tawaging bangag, adik ng taong bayan, wala siyang karapatan na hindi tumulong at hindi ibigay yung karapatang tulong dyan po sa mga nasalanta ng lindol. Bakit? Hindi niya naman pera yan eh. Hindi porket hindi ninyo kaalyado, di ba? Hindi na kayo tutulong or tutulong kayo pero hindi nila tatanggapin, yun pa yung point mo. Bakit hindi nila tatanggapin? Diba? Bakit hindi nila pwedeng tanggapin yung tulong mula kay Bangag? Hindi naman pera ni Bangag yan. Diba? At talaga itong mga loyalista, mga ugok talaga itong mga kababayan. Hindi nila iniisip na ni pisong duling walang itutulong yun si Marcos galing sa bulsa niya. Galing lahat yan. Sa kaban ng bayan. Kahit pa magbigay yan ng bilyon-bilyon dyan, no? Sa nasalanta ng lindol, okay lang. Bakit? Pera ng taong bayan yan eh. Kaysa naman mapunta sa mga maleta, diba? Kaysa naman mapunta sa mga maleta, itulong mo dyan. Itulong mo dyan sa nalindol, mga kabayan, sa mga nasalanta ng lindol. No? Grabe ito. Ang kitid ng utak nito. Ano ba ang utak? Munggo ba ang utak nito, mga kabayan? Diba? Pera ba ni Bangag yan? Pera ba ng presidente? Hindi naman Galing po yan sa taong bayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, ni Loren, ayan. Sabi po ni Loren, bakit di tanggapin pera ng government? Oo nga eh. Hoy, buwang ka, sabi po ni Pidito, ayan buwang-buwang talaga mga kababayan. Sabi po dito ni Dolores, don't worry sir. Kasi ang mga Duterte yung unang naghatid ng tulong sa kanila, even though nilindol din ang Davao. Ayan mga kababayan, palakpakan po natin. Sabi po dito ni Hel, ano yun? Ito, walang bangag sa Davao City kasi matitibay mga buildings. Ayan. Sabi po dito, baliko og utak. Ayan, baliko og utak. Ibig sabihin, nagsisigsag yung utak nito, mga kababayan. Sabi ni Ami, bakit ba taong bayan yung pera? Okay. Ang daming nega comment, mga DD-list, mga ito. Buhaha, sabi po ni Romulo. Hindi mo kasi naiintindihan, Romulo, sa kaya tumatawa ka. Diba? Pinagtatawanan mo yung mga DDS na totoo naman yung sinasabi. Bakit? Romulo, di ba? Pera ba talaga ni Presidente ang binibigay niya dyan? Tinutulong niya? Hindi na, di ba?
Oh, kumukupit pa nga sila sa kaban ng bayan eh. Di ba? Hindi pala kupit, nagnanakaw pa nga. Ha? Sila sa kaban ng bayan. O, tapos magbibigay sila galing sa bulsa nila? Hindi. Galing po yan sa ating kaban, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Just comment down below at eto nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Oh, ito panoorin natin itong balita. Oh, ito. Alam mo naman itong mga balita na ito. Sa isang press conference, nagpaliwanag ang 18 nagpakilalang dating tauhan ni former Congressman Zaldico tungkol kina Senador Mark Villar at Senadora Loren Legarda. Bakit nga ba sinasabing nasa affidavit ang paghahatid umano sa kanila ng pera pero hindi na sila nabanggit sa pagdinig noong Huwebes? Nakatutok si Ian Cruz. Gumugulong ang consultative meeting ukol sa flood control scam ng Blue Ribbon Committee Gatchalian Block. Nang mamataan naman sa Senado ang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico kasama ang kanilang abogado. Ito, ang impitasyon nila, hindi naman nila sinabing mag-QR code kami. O, tingnan nyo. Hit nila, handa silang humarap kahit sa pagdinig ng Gatchalian Block. Kahit nag-abiso ang paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano na wala silang imbitasyon. Sino ho ba ang nagsabi na natatakot ang 18 soldiers? Wala naman siguro. Siguro si Erwin Tulfo lang. Pero Nako po, tutulan niya patay. siya kung pangungunahan ito ni Senador Erwin Tulfo na inakusahan ng 18 na tumanggap ng mali-mali at ang pera. Ang ayaw ko lang yung mag-preside si Erwin Tulfo as chair. Because that is legally anomalous. Pasado alas 10 ng umaga nang hanapin ni Senador Robin Padilla sa session hall ang mga dating bodyguard ni Ko. 10:08 ng umaga naman nang makita sila ni Padilla sa lobby na problemado pa rin sa QR code ng mga bisita. Bisita ko sila eh. Dapat yung bisita ng senador, hindi hinaharap. Ayun, Sa tama session yun. hall ay tinangkang dalhin ni Kasi, buti nga, hindi na ganun. Kasi makinig nga kayong mga uto-uto. Sorry huwag kayong uto-uto kay Gatchalian. Darating yung panahon, mapapalitan din yung mga nakaposisyon ngayon. Di ba? Kayo, nananatili dyan. Gusto nyo ba na may mangyari sa inyong hindi maganda? Masisante kayo in the future? Paano yung nyo? Ngayon, dapat, oo lang kayo ng oo kay Gatchalian. Gituturuan ko kayo kayo mga nandiyan, mga staff dyan sa Senate. Oo lang kayo ng oo. Oo. Tama, sir! We will protect the Senate. Ganun. Pero pagdating doon sa mga pinapapasok na yung mga ganyan-ganyan, pabayaan nyo na, tapos sabihin nyo na lang, pasensya na sir, pero pinuntahan to ng senador. Di naman namin pwedeng harangin yung senador. Pero wala naman sila magagawa pag ginanon yun eh. Kasi siyempre senador din yan, alam huwag nyo nang anuhin. Di ba? Oo lang kayo na oo kay Gatchalian. Padilla ang grupo sa kanyang opisina. Pupunta sila. Respond muna. Ako ang pumili. Ako ang nag-request. Pero hindi pa rin sila makaakyat dahil sa mga di plansyadong QR code ng visitors form. Habang naghihintay, ay dumepensa si Padilla sa bansag na peke umano ang flood control scam hearing ng kanilang paksyon noong Huwebes. Demokrasya itong bansa na ito. Kung ano sabihin nila, side nila yon. Ganun din naman yung sinasabi ng aming Senate President na ang nire-recognize na yung aming hearing. 10:43 ng umaga o makaraan ng isang oras nang makapanik na sina Baligod sa tanggapan ni Padilla kung saan nagpa-presscon. Dito ay tinanong si Baligod tungkol kina Senador Mark Villar na nahatiran umano ng mali-malitang pera sa Las Naku po! Piñas pero di nabanggit noong Huwebes. Nakita nila, sir, na tinanggap mismo ni Senator Mark? Wala po silang sinabi na ganon. Basta pinadala nila sa address na yon. Alam mo kung bakit nagkakaroon ng confusion? Itong mga media, dagdag bawas din eh. I mean, ang linaw na mga sinasabi ng mga Marines. Kahit nga yun, di ba, pag minsan meron tayong, halimbawa, yung tinanong natin, di ba, in-interview natin yan. Kayo ba, nakita nyo ba ng personal si ganito? Hindi po. Pero paano yun nasabi si ganito? Di ba? Sasabihin naman nila, kasi po, nandito kami sa bahay nila, tapos nakita po namin yung staff, ganoon. Sila, yung mga Marines, honest eh. Huwag niyong baluktutin na, kasi ngayon, parang pinalalabas, binawi na yung kay Legarda, tsaka yung kay Mark Villar. Walang sinasabing binawi. Ang sinasabi nila dito, ito yung nangyari. Ito yung nasa affidavit. Ito yung sinabi namin, huwag niyong dagdag bawasan. Kayong mga medyang bayaran kasi.
So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kababayan, at syempre subscribe na rin po mga kababayan kung umabot ka po sa puntong ito. Maraming salamat po.